Taas na yung right hand mo, right? O, tingnan natin kung alam yung right hand. Okay, thank you. Ang magaling sa music, singer or instrumentalist, dancerist. Okay, makadaming musicians dito. How about declamation? Spoken poetry, tula ang public speaker. Ayun, kita-kita ko yung mga kamay nila. Magaling sa ACADS. Academics. Ayun. Ano marami pang iba? Wait, there's more. Siguro dito kayo magaling. Sa math. Ayan, atas. Merienda, agahan, tanghalian, hapunan. Mag-shop kayo, always busog. Tikim muna bago nyo ipabigay sa iba, no? So, siguro nagtataka kayo bakit kaya nagtatanong si guest speaker. I may not know you well, but your simple participation gives me hope na papakinggan niyo ako for the rest of this speech. Lubos ang aking pasasalamat sa inyong sintang paaralan sa pag-anyaya sa akin upang maging inyong panahuling pandangal. Your school have 3 letters to remember. Ano nga ba yung dapat natatatak sa inyo? What is the first letter? J, P, I. Sisimulan ko ang aking mensahe una sa J. Okay po? Ganun nga kayo J with your right hand. Ayan, sa inyong mga daliri at ilagay niyo sa puso. J. Ibig sabihin yan, thank you. Just be yourself. Kaya ako tinanong kanina kung nasan kayo magaling ay dahil nais kong malaman kung sino sa inyo nagpapakatotoo sa kanilang mga sarili. Remember that God created us differently, unique. Maaring ang galing niya ay di mo galing at ang galing mo ay hindi ka niya. You don't need to change yourself to be accepted. Kung di ka nila matanggap kung sino at anong pagkatao mo, let them go. Mayroong mga taong tunay na makakasama mo, nakaharap ka man o nakatalikod sa kanila. Ito yung paborito kong quotes. Let you remember this. Let your smile change the world, but don't let the world change your smile. They may affect you, but remember you are the driver of your own life. Nasa sa inyo yan kung i-build mo ang sarili mo into a better, or you will let someone to change you and ruin your genuine heart. So ano ulit yung J? Just be yourself. Pangalawa, letter P. Sa pamamagitan ng dalawang kamay nyo, gawa kayo ng letter P. P yan. Kasi taas nyo. Yun. Thank you sa mga nagpa-participate. Ang ibig sabihin po niyan ay put God first. Okay, put God first. Walang masama kung unahin natin si Lord sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Alam niyo ba na He is the best author of your life if you will put Him first. Sa mga pagdedesisyon niyo, pray and He will answer. But remember, there are three answers. Kung ang panalangin mo ay nakikita ng Lord na para sa'yo, then it is a yes. Kagaya na lang ng pagpili mo ng kurso. Sabi ko nung dati, Lord, para sa akin ba ang pagtuturo? Eh dahil mahilig ako sa mga bata at napakahaba ng aking pasensya, look, I am a teacher now. Pero kung ang panalangin mo naman ay kagustuhan mo lang at makakapahamak sa'yo, mabilis kang marireject because it's a... Ang sagot doon? No. Like, ito yung panalangin ko dati, Lord, pwede po bang ako na lang ang matapos? Kasi ang hirap na eh. Di ba sa dami natin mga projects, nagka-cramming na tayo, parang sino ba ako na matatapos yung project ko? Ikaw. Yung mga ganun tayong moment. Pero there are times that we all feel burdened. Burden na tayo sa life. Personal life, career, family, financial. We are feel burdened na that. Yung feeling na ang hirap ng huminga kasi di mo na alam paano ba ilalaban ang buhay na minsan kasuko-suko na. Mahirap ang buhay, walang kuryente, kapag umuulan sa bahay, damang-dama ng mga karamihan kasi butas yung bubong. Kaya pati doon umuulan. O kaya naman ay
Zero. Even lahat ng naipundang, naipon, naglakaw na lang na parang bula. And there are moments that you feel alone. Every night, tanging unan na ang mga kasama mo. Umiiyak ka. Paano pa ba? Ang hirap na. Diba? You feel alone. And that glimpse of the story is mine. Naranasan ko lang yung mga bagay na yan. Kasi tulad nyo, naging mag-aaral din ako. I stand as a father and a mother to my siblings. Ayan, minsan tayo yung maging nanay at tatay sa bahay, mag-alaga ng kapatid, mag-asikasa sa kanila, ever since nung nasunog yung bahay namin, nila lola. So, kailangan lumayo ng mga magulang para magtrabaho. And marami pang story behind. We need to move on. But that moment I always got, Lord, bakit? And He gave lots of people to show that there is hope. There is always rainbow after the rain. Hindi bibigay sa atin ng Lord ang problema kung alam niyang di mo kaya. You are chosen for that problem kasi ipapanalo ka niya. From the impossible word itself, I'm possible. At last, may panalangin din na hindi tayo agad na minamadali ng Lord kasi gusto niya na matuto tayong maghintay. Sino dito ang naghintay na ng 1 hour, 2 hours, 1 day? Saan naiinip tayo? 15 seconds nga lang ng ads sa cellphone. Ano ba yan? Tagal? Nanonood ako ng k-drama. Ano ba yan? I-ML lang bakit may commercial? Diba? Inip na tayo. Pero minsan may mga prayer tayo na mahabang panahon na kailangan natin intayin. Learn to wait for your turn. Ika nga ng Bini. Ano yung kanta ng Bini? Huwag mag-alala, buhay ay di mahera. O, diba? May part tayo na para sa atin yung panalangin natin. Pero kung kailangan natin maghintay, antayin natin. Always remember that God will give you the right answer through His Word, Bible, and the right person who will be with you whether in your ups and in your downs. Yan yung mga kaibigan ninyo. So, meron na tayong J. Ano yung J? Just be yourself. P? Put God first. And I? Ano yung isa I? Kung yung dalawang top ninyo I, kayo yun. I. Okay, pero may meaning yung I. I stands for in whatever you do, work with all your heart, your mind, and your soul. Sa lahat ng gagawin nyo, give your best. Walang masamang pagbuhusan ng effort sa mga tasks and assignments nyo, projects ninyo. At the end of the day, there are fulfillment in your heart. Parang, worth it yung pagod. Ang daming sumaya. Ganda! Ganda ng gawa ko. Akala ko hindi maganda. Pero nagandaan sila. Because you give your best. At the end of the year, you will reap what you sow. Mamaya, makikita natin, who are the one who will reap what they sow. There are moments na nangyayari ito madalas sana, huwag nyo nang gawin. On the first year, hindi ka agad binigay yung best, sa second year na lang. Then, natapos ang second year, sa third year na lang. Tapos, mag-graduation na. Ako po na kayo dyan. Sabihin nyo, sayang, kaya ko yun. Ako yun eh, kaya ko yun. Dapat ako nandun eh. Diba? May na tayong mga moment. Pero wala na ang lahat. Kasi nung first year pa lang, sabi ko, second year, third year, fourth year. Hindi na binigay yung best mo. So, kailan pa? You will start now. Okay? Saka ka pa lang manghihinayang and then, huwag kang umasa sa iba. Kasi, gaya nila, tandaan nyo, may potential ka. Ipakita mo naman, huwag mo itago. Diba? Yung talento nyo, huwag nyo itago, ipakita nyo. Dahil malay nyo, baka ma-discover kayo isang araw yung mahiyain.
Siya pa pala ang most popular in the future. Diba? So now, ano ulit yung J? Just be yourself. P, put God first. And I, in whatever you do, work with all your heart, mind, and soul. Now is the day of payback time. But kaya may payback time in this moment? Ito yung moment na pinanghihinayangan ko noon. Because that moment, I was hurt. But I realized the importance of them. Because without them, I am not here. Everyone, can you please stand up? Okay lang po ba, graduating? Stand up tayo. And then, look at the back wherein your parents sit. Tingin kayong lahat sa likod. Nandiyan ang mga magulang nyo. Tama ba? Let you throw a heart sign, a love sign, a thank you sign sa mga parents ninyo. Kasi bukod sa araw nyo ito, araw din ito nila. Ayan. In this little way, pakita nyo sa kanila that you love them and you are thankful with them. May mga times na may sama tayo ng loob sa kanila kasi hindi nila tayo maintindihan. But may mga moments na kailangan din natin silang intindihin kasi may kanya-kanya silang way to show love to you. Parents are always our parents, not replaceable. Mahirap bang maging magulang, parents? Yes! Ano sagot? Ayan, ang sagot, you tell me. Okay. Then now, face your teachers. Nakikita ko yung mga teachers nasa right, nasa left. Tingin kayo sa kanila. Ayan. Tapos, salute tayo sa kanila. Salute! Salute! Mga teachers, salutan nyo rin. Di ba pag nagsasalute tayo, sasagutin kayo ng commandant niya. Salute! Ayan. Salute tayo sa kanila. Ayan. Now, mag-bow naman tayo to show respect. Respect natin sila. Let's bow down. Salamat, teachers. Say thank you to your teachers. Without them, you are not here today. Okay? At salamat din sa pag-participation ng bawat isa. Upo na tayong lahat. Saludo kaming lahat sa mga gurong nagpapagal para lamang maturuan ang maraming kabataang katulad nila. Lilipas ang araw, mapapamahal sila sa atin, baon-baon ng mga pangaral at aral na ibinabahagi natin. Tapos pagkatapos na naman ng taon, at panibago na namang batch ang ating tatanggapin bilang mga guro, tuturuan at mamahalin. The love of a teacher is everlasting. I remember Ma'am Mary Jane Limpo, na ngayon ay Del Rosario na. She is my grade 2 teacher. Kilala ako bilang most active sa kadaldalan. Kaya kaway-kaway sa mga madadaldal dyan. Always interacting my classmates, tapos maraming palaging names sa Noisy and Stanley. Tapos nakausapin ko yung taga-stop, no, may mga ganun moment tayo. She told us to face the wall. Experience ko yun sa pulot ng apat na silid-aralan namin. Face the wall! Naranasan na yung squat. May book sa harap. Tapos tawa lang kami ng tawa. Di ba, nakakatawa dati yun. Ganyan kami, minsan ganito pa, no, ganyan. Tapos sakit ka sa tuhod, ganun kami. Yun, minsan ganyan na yung experience namin sa kanila. Tapos kami napakasaya lang namin, pero parusa lang yun para sa amin. Alam ko naman na may natutunan kami sa part na yun. Wala lang sa amin, but when I became a grade 3, sabi ko sa sarili ko na ayoko na mag-face the wall o kaya mag-squat, masakit kasi sa tuhod. That's the moment that I was changed. Not because of the consequences, but because what I did was wrong. Hindi naman kasi talagang dumaldala, kasi tuturo si teacher. And there's a realization in that moment that my teacher taught me. Until now, kinukwento ko palagi yun sa mga estudyante ko. Dati, pinapalo pa yung aming mga daliri pag mahaba yung kuko kasi kailangan malinis ang aming mga kuko. Pero ngayon, iba na talaga ang mga bawal ng stick. Bawal ng stick na ako, mga teachers, yun. Pero natuto kami noon. So,
Joke lang. Nananilkater naman namin. Ano man ang landas, ano man ang impact sa inyo ng mga guro nyo, yun ay dahil gusto nilang mapabuti ka. Ayaw nilang pumunta ka sa landas na balang araw, pagsisisihan mo bakit hindi ka nakinig sa kanila. Salamat sa mahabang oras ng inyong pakikinig at pagpaparticipate sa akin. Sana di lang ito pinakinggan, bagkus ay daladala hanggang sa pagtanda. This is not the end, but the beginning of the new chapter of your life for tomorrow. Ano ulit ang JPI? J? Just be yourself. P? Put God first, and I, whatever you do, work it with all your heart, mind, and soul. And for that, congratulations, dear graduates, and God bless us all. Akin po ang inananayahan tumayo upang ikaw ang sakripiko ang pagkilala sa ating panauling pantanan, Ginang Hayasir Serna, Ginoong Noel A. Hermano, Mr. Misaki Otake, Ginang Janet Orishita, Binibining Jake Orishita, and Ginang Bernadette Negullo. Lack of appreciation, the administration of Japan Philippines Institute of Technology, on behalf of the faculty, parents, students, and staff, extend its heartfelt gratitude to Rosh Michelle A. Bernabe, LPT, for accepting our invitation to be the commencement speaker